Para mabuksan natin yung ating PLDT, buksan lang natin yung ating browser. Tapos, i-paste natin yung IP address. So, lalabas yung ganito. Click nyo lang yung advance. And then, click nyo lang yung proceed. So, lalabas na po ito. And then, i-type lang natin yung ating username. Ang default username ay admin. So, kung mapapansin po natin, once na makalogin tayo, ito yung lalabas sa atin. Ito po yung lahat ng list ng device na connected sa ating network or sa ating broadband router. Click nyo po yung local network. Under local network, makikita nyo po lumabas na yung ating wireless LAN. I-click nyo lang po yung wireless LAN natin. So, makikita na po natin yung tinatawag nating Wi-Fi or wireless LAN. So, meron po tayong dalawang klase ng signal, isang 2.4 at saka 5 GHz o tinatawag din na 4G and 5G. Ano po ba ang difference ng dalawa? Pag sinabi pong 2.4 or 4G ay mas malayo po yung nararating ng signal natin. Tumatagos po ito even sa wall kahit nasa 45 to 50 meters. Pagka naman 5G, 15 to 20 meters lang po ang kaya niyang dali na signal. Pero mabilis po ang 5G. Gaano po ba siya kabilis? Kung ikukumpara po natin sa connectivity, ang speed po ng 4G ay pumapalo lang ng 450 to 600 Mbps. Pero ang 5G po ay 1.3 gigabytes per seconds up to 6.9 gigabytes per seconds. Depende po sa router. So, suitable po ito kung ginagamit yung camera yung ating mga cellphone sa OBS or kung nanonood kayo ng mga high definition na movies, suitable po ang 5G. Or nagla-live feed kayo, malaking bandwidth yung kailangan nyo or nagtatransfer kayo ng malaking file. Ngayon na naintindihan na po natin yung difference ng 4G at 5G, ipaliwanag naman po natin bakit ba dalawa yung lumalabas na signal sa ating Wi-Fi router. Dalawa po para just in case na long range man yung paggagamitin ng ating mga broadband ay may signal at kung sakali naman pong kailangan natin ng high volume ng file transfer, doon po tayo dapat kumonek sa 5G. Now, sa settings po ng wireless LAN configuration, mapapansin nyo po, meron tayong channel na tinatawag. Yung 2.4 or yung 4G at saka yung 5G ay may channel. Pwede pong auto or pwede pong by number ay piliin nyo. Pag naka-auto po siya, hahanap siya ng malinis na signal. At kung mapapansin nyo rin po, yung parehas na yan ay may mode. Ano po ba yung pinagkaiba? Siyempre po, mas mataas po yung letters, halimbawa nasa N, mas malayo po yung range ng Wi-Fi signal nyo compare sa B. Pero ibig sabihin po, yung pukul ng signal pwedeng wireless B, G, N. Pero ang suitable po, mix. Para kung ano man po yung capability ng inyong Wi-Fi router ay magamit nyo. At bukod po doon, ganun din naman po sa may 5G. Napansin nyo? Merong mix sa dulo. Yun din po ang piliin nyo para ma-maximize na yung signal. Pero kung medyo technical kayo, specific, alam nyo yung signal na malinis sa inyo, pwede nyo naman pong specify. Kung meron kayong pang detect ng lahat ng frequency, pwede nyo pong i-configure yan. Depende sa frequency na malinis sa inyong bahay or sa network sa bahay nyo. Ma-identify nyo po lang po yung signal na yan kung meron kayong signal monitor or pang-detect ng mga signal. Now, punta naman po tayo sa wireless LAN configuration. So, kung mapapansin nyo po, ang signal ko sa aking 4G ay, or 2.4 ay naka-small letters. At yung naman pong signal ko para sa aking 5G ay naka-capital. So, alam ko po yung signal na 5G at 4G. Bakit ko po pinag-iba? Meron po kasing router na pinagsasama lang niya. Pwede nyo pong i-apply as automatic. Kaya ako po pinaghihiwalayan para nadidetect ko kung alin yung signal ng 5G at 4G, kung hanggang saan siya umaabot, at para kung kailangan ko ng mabilis na internet connection, doon ako kukonect syempre sa
5G, which is yung naka-capital. Mapapansin nyo rin po, ayan, itago muna natin, yung wireless LAN SSID ng PLDT ay merong 8 signal. 4 na 4G at 4 na 5G. Ngayon, karaniwan po magtatanong sa akin, ilan po ba yung pwedeng nating i-on? Pwede nyo pong i-on lahat yan. At bawat isa pwede nyo lagyan ng magkaibang SSID name at encryption password. Pero iisa lang po yung connection yan. Doon pa rin po sa PLDT. Ngayon, pwede nyo pong gamitin ng sabay 2 o 4. Siyempre, kung mas marami po yung signal, marami kayong maghahati. Pero ang suitable lang po dyan, kung gusto nyo po kasing, halimbawa, iba-iba yung signal, meron lang kayong 4G para sa bisita at 4G para sa mga nasa loob lang talaga ng bahay, pwede nyo pong i-on yung 2. Ganon din naman po sa 5G. Ngayon, kung hindi nyo naman ganun kadami yung user, suitable po na tig-isa lang yung gamitin nyo. Huwag po kayong malilito. Ibig sabihin lang po niyan, pwedeng magpukol ng 4 na signal na 4G ang inyong router at 4 na signal na 5G nang sabay-sabay na magkakaiba ang SSID at password. Pwede niyo pong iba-ibahin. Okay, napunta po tayo sa wireless advance. Ano naman po ito? Meron po tayong tinatawag na MAC filtering. 8 SSID natin ay pwedeng lagyan nyo ng blacklist at saka whitelist. Ano po ba yung blacklist at whitelist? Paliwanag po natin. So halimbawa, lalagyan po natin ng access ng whitelist. Pakita muna natin. Ito pong, ang gamit ko po ay yung SSID1. Gusto ko pong lagyan ng filtered tong SSID1. Punta tayo sa advance ha. So gagalawin ko po ito. Click ko po ito. Pag chinek ko po yung blacklist at in-apply ko po, yan sa ilalim, ibig sabihin po, meron akong hawak na MAC address ng cellphone na ayaw kong pa-connecten. Itatype ko lang dito yung MAC address niya. Ang mangyayari po, kahit ilang beses siyang kumonek, hindi siya papasok unless na baguhin niya yung MAC address niya. Ngayon, hindi po ito applicable sa mga Android. Kasi may capability po ang Android na magpalit ng MAC address. Pero para safe po, nang hindi kayo nahahack o nako-compromise, ay piliin niyo po yung whitelist. Ano po ba yung whitelist? Yung lahat lang ng MAC address na ipapasok nyo under dito sa whitelist, halimbawa po, sample tayo. Ayan. So, puro number po. Okay. Pag in-apply ko po ito, mapansin nyo, yung sa access control niya, okay, sa whitelist, pag in-apply ko po iyon, makikita nyo na ito lang ang tatanggapin niya na MAC address para makakonect. Okay? So, eto lang. So, kung gagawin nyo po ito, kailangan ipasok nyo yung MAC address ng lahat ng cellphone nyo at laptop na ginagamit. Ano po advantage ng whitelist? Ibig sabihin, kung wala siya sa whitelist, kahit alam po niya yung password, alam niya rin yung SSID, hindi pa rin siya makakapasok. Kasi ipipilter po nung inyong router kung yung MAC address na yon ay tugma ba doon sa uma-access sa kanya. Napaka-effective po nito lalo na kung nasa area kayo na madalas may nanakaw ng inyong internet connection o may kumukonect ng kusa. Mas maganda po na i-on nyo yung whitelist para hindi sila makakapasok at safe ang inyong internet connection. So, kung gusto nyo naman pong ibalik na no filter, i-click nyo lang po yan and i-apply nyo. So, iyon po yung function ng paggamit ng whitelist. O kung kayo po ay may tanong or clarification, mag-iwan lang po kayo ng comment sa video ito at sana po ay nakatulong ako.